yung monorail. Though wala pang train na dumadaan. Maluwang naman pala siya, o kundi ito, fried pork and vegetable. Fried pork and vegetable na lang. Oh, ano makikita natin dito kundi puro ulam? Ito din yung isa sa nakikita ko na hotel or homestay rather. Hello guys! I'm back again with another video at ngayon isang panibagong series na naman po ang gagawin natin and time check, it's already 7 PM at ngayon, nabasa niyo naman sa title, tayo po ay pupunta sa rooftop of Indochina sa Sabah! And hindi lang doon kasi pupunta din tayo ng Hanoi kaya if ever kung first episode nyo po itong napanood ay panoorin nyo hanggang dulo kasi super daming Vietnam episode na gagawin natin. Ayan, natigan nyo, dito na ngayon tayo sa NAIA Terminal 1. Pumasok na tayo sa entrance. Ngayon ulit tayo nag-Philippine Airlines at ngayon na lang ulit tayo nag-Terminal 1. Napakadaming tao. Time check, super daming tao. Kaya ngayon, ikot na ko sa area ng travel tax. Magbayad na tayo ng 1,620. Okay, so let's go na. Kukunti lang pala yung pila dito sa mismo Jakarta, Hanoi at Seoul counter. By country kasi yung counter, nakalimutan ko. So in-expect ko na yung haba na yan. Puro pala sa USA yan. Ito, let's go. Okay, andito yung immigration sa likod. Pero gusto ko lang ipakita sa inyo to. Gusto ko lang videohan na makakapunta tayo dyan. Manifesting. Kasi tried and tested na natin eh. Kapag nagmamanifest tayo sa vlog, nagkakatotoo. Evil eye. So tapos na tayo dun sa immigration area. And walang tinanong sa atin. Though, isa pala. Tinanong lang kung kailan tayo babalik. Then after nun, yun na. Okay? And guys, magpunta na muna tayo sa mismong lounge. Let's go sa Pags. One thing that I like dito talaga, kukunti ang tao. Ako personally, favorite kong airport dito sa NAIA ang Terminal 1. Pero pagka in terms of dami ng restaurants, Terminal 3. Pero yung Terminal 1, favorite ko siya dahil konti ang tao, chill ang immigration, yung security check, hindi hinuhubad yung sapatos. Tapos ano pa ba? Basta, favorite ko to. Yun nga lang, parang medyo luma siya kumpara dun sa Terminal 3, di ba? Let's go na dyan sa Pags. Dito tayo ngayon sa extension. Let's go. Maganda sana dun sa main, pero okay lang. Okay, nakahanap na tayo ng upuan natin and hindi gaanong crowded dito sa lounge and at the same time, kaya favorite ko talaga tong Terminal 1 kasi ang onti lang ng pila, ganyan. Tapos hindi tayo nagiintay ng matagal. From there sa check-in counter, tapos sa immigration, tapos sa security check, okay, super smooth. And matagal pang iintayin natin, actually 8 o'clock pa lang. And ang mismong flight natin is around 11 pa. Tapos ang boarding time is around 10:30, parang ganun ata. Kaya yun, matagal tayong tatambay dito. Okay lang na maaga kasa late, di ba? Sarap pa. Sarap dito ha. Tsaka iba yung food. Hindi tulad dun sa mismo lounge dun sa Terminal 3. Okay, let's go sa gate number 16. 17 actually yung nakalagay eh. Pero 16 na ngayon. Dito yun sa side na to, right side. I'm so excited. So, if ever, kung kayo, tatanungin niyo sa akin kung ano yung requirements. Usually, yung basic requirements lang lalagay ko dito sa screen. And yung parang QR code or fill out sa mismo website ng Vietnam, walang ganon. Ayan, since first time natin sa side na to, mayroon pala dito little flower. Tapos ito yung Sakura Lounge ng JAL. Manifesting soon. Magja-JAL tayo. Dito naman tabi naman ng gate 9, yung Marhaba. Tapos dire-diretso dyan, yung 17. Dyan yung mismong Hanoi. Tignan nyo, nagbago na naman yung gate natin. So dito tayo sa 16. So malapit lang siya dito sa mismong immigration area. Let's go. Tama ba ito? Bakit puro mga ibang lahi? Puro mga Americans. Parang sa ano ata ang pupunta? Sa Amerika. Let's go na. Papasok na tayo sa mismong aircraft. Mabuhay, Philippine Airlines welcomes you to Hanoi. Okay, finally touchdown Noi Bai International Airport. Okay, so ngayon tapos na tayo dun sa security check, tapos na tayo dun sa mismong immigration at ngayon, andito na tayo ngayon sa baggage claim area. Ayan, as you can see, and behind me makikita niyo yung number 1 at gusto ko lang i-share sa inyo na walang tinanong sa atin dito and basta super smooth, tatak lang ganyan pero napakahaba ng pila. Yan po ang dapat yung expect kapag kayo ay mag-Vietnam. Yung mga immigration line dito, ang haba. Never ako nakapunta dito na maikli. Ganun, mapa Ho Chi Minh, mapa dito sa Noi Bai o sa Hanoi, mahaba talaga, okay? So ngayon, gusto kong i-share sa inyo na medyo meron akong katangahan na ginawa. Kasi after kong bumaba, kasi ito, andito sa taas na to yung mismong, wait, nakikita ba? Basta nasa taas nito yung mismong immigration. So ang nangyari is, bumaba na ako, nakaupo ako doon sa belt number 5. Kasi nakita ko Manila. Tapos, nakita ko Cebu Pacific. I know na Cebu Pacific siya. I know na Manila siya. Guys, nakalimutan ko Philippine Airlines pa tayo ngayon. So, nakaupo ako dyan. Bakit parang wala pang maleta? Ang tagal na namin kasi magkasabay yung time ng Cebu Pacific flight at saka Philippine Airlines flight. So, andito po tayo ngayon sa yung Belt 1. Diyan yung ating maleta. Ayun o.
So, yung mga kasama pa nga natin nandun pa sa immigration kasi super haba talaga ng pila. Okay, ngayon gusto kong i-share sa inyo na tayo po ay meron po tayong eSIM ngayon ha. If ever baka maghanap kayo na bakit hindi ako kumukuha ng physical SIM, ganyan. So, eSIM po ang ating in-avail and syempre via Klook yan. Yung merchant sa Klook ang pangalan niya, Explory, ganyan. So, ang binili ko is yung good for 15 days na may 60 gig in total. Then, ang presyo niya is 995 pesos. And if ever kayo, kung bibili kayo, feel free to click the link below. And also, you can use my Klook code PaulIvanKlook para magkaroon kayo ng extra 5% off discount. Regarding naman sa pag-withdraw, paglabas natin dyan mag-withdraw tayo, hahanapin natin yung Agribank or BIDV. So, dun tayo mag-withdraw. And ang gagamitin natin ngayon sa trip na to ay GoTime. Hindi ko alam actually kung magkano i-withdraw ko kasi ang mura lang talaga dito sa Vietnam ngayon. Parang feeling ko ang pwede natin gawing budget. Mag-budget na lang muna tayo ng 10,000 pesos sa whole trip natin. And ang travel date naman natin, ilalagay ko ulit dito sa screen. Ayan, makikita nyo. Super saglit lang niya and mura lang talaga dito sa Vietnam. And aside from that, kasi andito ako a year ago. Almost a year ago yung pinakahuli ko ditong trip. December yon with TikTok Philippines yon. And mayroon pa ako natin ng Vietnamese dong nun. So, I think gagamitin ko na lang yung mga iba din muna doon. And mag-withdraw na lang din ako ng onte. Tapos, madaling araw pa lang dito sa Vietnam. Gusto ko i-share sa inyo na it's already 2:41 AM. Ayan. And ang time kasi natin ng pag-alis dito ay around 7:30 AM pa. Bakit? Kasi po, mayroon po mag-pick up sa atin dito dahil sasakay tayo ng cabin na bus going nasa Sapa, diretso. Okay? Yun ang ruta natin for today's video, for today's trip. Kasi po, ang ruta natin ay paglapag dito sa Vietnam, diretso na agad ng Sapa, tapos saka natin na-explore yung Hanoi, then uuwi na tayo ng Pilipinas. Yung mga iba kasing mga ganito ang balak puntahan na Sapa, ganyan, ang ginagawa ay nagpupunta muna ng Hanoi, i-explore yung Hanoi, magsasapa, at uuwi. Yung iba naman, Hanoi, i-explore yung Hanoi, Sapa, tapos i-explore uli yung Hanoi, saka uuwi. Pero tayo kasi, Sapa talaga ang priority natin. And mamaya explain ko sa inyo kung paano ako nakabook ng mismong cabin bus. Hal ko pa talagang tatambay dito. Ayoko pa nga lumabas dito sa mismong arrivals hall dyan sa labas. Andito muna ako sa baggage claim area. Kasi dito, konti yung tao. Doon kasi madami ng tao doon sa labas. Nakalabas na ako dito sa arrivals area. And ayan, as you can see, ang makikita nyo dito, may mga kainan dyan, T-Live, Popeyes. Dito sa area na to, bilihan ng SIM card, Vietel, ganyan. Gan, tayo po, hindi na tayo bibili ng SIM kasi nakabili na tayo via Klook. So yung link ilalagay ko sa ibang point. Also, you can use my Klook code PaulIvanKlook para magkaroon kayo ng extra 5% off discount. Ayan, ngayon mag-withdraw na tayo. Tingnan niyo lahat ng tao sa Agribank nag-withdraw. So, doon din tayo mag-withdraw. Usually, ang ginagamit ko talagang pang-withdraw ay GCash. Alam niyo yan. Kaya lang, di ba, naalala nyo, nagka-problema kasi tayo doon sa Japan. Hindi pa na ibabalik yung money ko. So, ngayon, gagamitin muna natin GoTime. Okay, first time sa atin nangyari yun eh. So, ngayon, GoTime muna tayo kahit second siya sa pinaka-the best. Okay, so nakapag-withdraw na ako dun sa Agribank at ang ginamit kong card is GoTime. Tapos gusto ko lang i-share sa inyo na ang maximum withdrawhan per transaction ay 3 million dong. Then ang charge is 22,000 dong. So in total, 6 million dong yung withdraw natin. So ito, yan ang pocket money natin for today's video. Hello guys, time check. It's already 5:51 AM. So, konting oras na lang. Susunduin na tayo. Joke, matagal pa. Kasi 7:30 ang ating pick-up time. And ngayon, umorder na ako ng breakfast ko ngayon para mamaya buong biyahe. Tulog ako kasi medyo matagal ang biyahe from here sa Hanoi going there sa Sapa. And umorder ako nito dito sa airport kasi ito lang yung nag-iisang bukas dito. So, may banh mi, may fruit, tapos meron juice. So, in total, ang binayaran ko is 171,000 dong. Okay? So, 171,000 dong to. And yung conversion niya ilalagay ko dito sa screen. Okay, so ngayon, let's eat. Okay guys, so it's finally 7:05 AM and ang pick-up time natin is 7:30 and ang sinabi is magpunta daw doon ng around 7:20. So, maaga ako nagpunta para hindi tayo malate. And share ko lang sa inyo, ang bus nga pala natin, ang pangalan is G8, okay? Yun yung bus natin going there mismo sa Sapa. Tapos ang pick-up location nun is sa Pillar 20. So, Pillar 18 to. Hintayin na natin dito. So, dito yun pupunta. Ayun na yung bus! Oh my God! Okay. Ayun na, let's go! O, diba? Anong oras tayo sila doon? 7:10. So, kailangan agahan niya magpunta here. Ang ganda! Take note, kapag ka nag-book kayo, meron kayong seat number. So, tayo, seat A21 tayo, okay? And may drop-off siya sa hotel, which is ang hotel natin, ang Via Trekking Hotel Sapa. Hindi pwede sapatos sa loob. So, magpo-provide si Poy ng plastic.
huhubarin natin yung sapatos natin. Ayan, ito yung itsura. Yung mismo cabin. Okay, so nakasakay na tayo ngayon dito sa mismong bus at ito na yung mismong cabin natin. And alam nyo, wala akong regrets. Ang ganda ng mismong cabin. And then, as you can see, maluwang naman pala siya. Hindi siya yung tulad sa mga nakikita ko na parang sa mga vlog kasi sabi masikip daw. Hindi naman pala siya masikip. And dito, tiga nyo, provided na dito yung water. May isang water dyan. May isang water dito. And aside from that, mayroon ditong wet wipes. Tapos may TV, kontrola ng LCD, kontrola ng light. Tapos kapag ka matutulog kayo, tapos may remote, diba? Remote ng TV, tapos remote nitong upuan. Pero yung remote ng upuan, bago naman siya, pero hindi siya gumagana. Tapos, ito, meron diyang pakumot at paunan. Tapos, one thing that I like, may aircon. Malakas ang aircon, hindi siya mahina. And dito sa likod, ayan, may nakalagay ditong G8 Open Tour. O, diba? Hindi ko pa siya actually nakikita at nadetest. Pero, ayan, tignan nyo. Meron dito headphone. Ay, merong charge yan. May charge yan dito. O, meron ditong parang USB port. Tapos Type-C. Ang galing. Tapos ito, meron dito pang electronics. O, diba? Tapos may unan. Kasya naman. And meron ditong for privacy purposes. Ayun, as you can see. Wait. Hindi ko maano, pero papakita ko. Wait lang. Kung gusto niyo. Nagaganon siya. Diba? Tapos ito namang cortina dito sa tabi ng window. Papakita ko sa inyo. Ito pala. O, diba? Ang sabi sa amin ng biyahe daw is 6 to 7 hours. So medyo matagal siya. So okay lang naman na matulog na lang tayo. Since sabi ko naman sa inyo, pinuyat ko yung sarili ko para buong biyahe kong tulog sa biyahe natin from here sa Hanoi going there sa Sapa. Hinihinaan ko yung boses ko kasi may katabi na tayo dito. And naka-mic naman ako, diba? So, yun. Sige, balikan ko kay mamaya. Oo nga pala, bawal nga pala yung mismo sapatos. Like, magbibigay ng plastic. So, naka-plastic yung sapatos natin dyan. Tapos, dadalhin nyo sa loob, o, diba? Time check, it's already 7:30 a.m. and sakto siyang umalis. Pakita ko sa inyo yung labas. Hello, Vietnam. Matutulog ako. Alam nyo, ang problema lang dito. Ang parang feeling ko is parang nakakahilo siya kapag ka matutulog ka tapos gugulong-gulong ka, no? Ganun. Pero okay lang. Sana makatulog ako. Okay. Hindi ko lang alam kung ilang stops ang parang kailangan natin expect, kung 2 stop ba, 1 stop ba. Kasi 6 to 7 hours yun. Tapos aside from that, alam niyo, natutuwa ako. Like literally. Kasi puro Pilipino yung nandito. Like para siyang Pinoy bus. Ganun. Tapos may isang foreigner lang pero lahat Pinoy. Kaya yun, I'm so happy. Hello po sa nakausap ko pang viewer dito. Huwag kang mahiya. Sabing gano'n sa akin, nahihiya daw siyang kausapin ako. So hello po. Enjoy Sapa. Good night guys. Balikan ko kayo mamaya. Okay guys, update lang. Ang tagal ng biyahe. And actually, nagising lang ako. Pero time check, it's already 11:42 a.m. Oh, diba? Nakatulog ako buong oras nun. So ngayon matutulog ulit ako. Gusto ko lang i-update sa inyo na hindi naman pala siya nakakahilo. Basta matulog lang kayo. Pero medyo bumpy. Ayan, nakikita nyo, medyo bumpy. Kasi pabundok tayo tapos paikot-ikot ganun. Kaya if ever kung meron kayong motion sickness, mag-Bonamine kayo muna. At the same time is itulog nyo ganun. Okay? So tutulog ulit ako. Nag-update lang ako sa inyo. Ay wow! Sakto, ito na yung stopover. Let's go. Buti naman may pa-toilet dito. Diyos ko, kailangan ko na mag-toilet. Ayun guys, sige nyo, may pinahihiram pala ng tsinelas. Kaya, kahit hindi nyo nadalhin yung mismong tsinelas nyo or sapatos. Ito yung itsura ng mga binibenta dito if ever. Pero ang mahalaga lang sa akin yung toilet. So yun, gusto ko lang i-share sa inyo na ganun po katagal yung stopover. So kailangan, kung tingin nyo maiihi kayo ng after 1 hour, ganyan, after 2 hours, umihi na kayo, ihi nyo na agad, o kundi magbaong kayo ng something na may portable ihian ba, gano'n. Kasi, buti na lang kaya ko pang pigilan, pero kung hindi, Diyos ko. Tignan nyo, ito yung mga binibenta nila. Wala yung favorite kong buncha. So, Pobo, Maibo,
may saubo. Basta yan na lang yung translation. Kayo na lang guys yung magbasa. Diba? 25 minutes pa lang rest time dito. Para mag-check na pwede nating makain kahit snack lang. Ganun. So, andito na tayo ngayon. Nakarating tayo dito. 1:10 p.m. And ihahatid tayo ngayon sa ating hotel sa Viet Trekking. Okay guys, finally, andito na ngayon tayo sa ating hotel. Ito na yung Viet Trekking. Ayan. And I think hindi naman dito yung daan. Feeling ko dito naman yung daan. Kaya ngayon, let's go. Napakalamig dito. Tingnan nyo. Nakikita ba? Hindi pala siya nakikita. Okay, so ngayon, let's go na there. And again, to separate video yung pinaka-full hotel and room tour. Gusto ko lang sa inyo ipakita na ito po ang inyong makikita dito. Day check ngayon po ay November 21. So wala tayong nakikitang monorail ngayon kasi tingnan nyo naman. Ano makikita natin dito kundi puro ulap? Hello clouds! Hello! Ayan, ito pala. Tignan nyo. Ito yung hotel room na medyo pricey. Pero tayo, basic room lang tayo dito. Kasi, ang aking naisip ay baka mamaya meron silang available na ganyang room na pang walk-in. Tapos mag-upgrade na lang tayo. Ganun. Pero parang feeling ko hindi worth it yung pag-upgrade kasi tingnan nyo, ano makikita natin dito? So, balikan ko na lang kayo mamaya. Okay, let's go now. Lumabas na tayo. Ayan na. Makikita nyo lang, gusto ko pakita sa inyo na ito po yung binili ko sa GU nung recent Japan trip natin. At ang pupuntahan nga pala natin ngayon ay isa sa mga sikat na restaurants dito sa Sapa. And actually, nakita ko siya sa TikTok na madaming nag-rave sa kanya na masarap daw, ganyan. And at the same time, binabalikan daw. So, ngayon, i-try natin. I don't know kung masarap na masarap talaga kasi first time ko pa lang talagang matitikman. But again, I'll give you honest review later. Now, let's eat our lunch. Pero gusto ko lang muna pa-ita sa inyo itong mismong Viet Trekking Cafe. Kasi dito nga tayo nakastay. Pero papakita ko sa inyo yan sa mismo hotel and room tour vlog. Ngayon, mag-book tayo ng Grab papunta sa Paradise Restaurant from here sa Viet Trekking. At ngayon, papakita ko sa inyo. Ayan. Viet Trekking yung pick up. Oh, so Grab taxi lang. Walang Grab bike. Ba't may Grab bike sa app? So, ang presyo po ay as low as 27,000 dong. Okay, let's book. Tignan nyo, ang mura lang na nabawas sa atin sa GCash is 67.49 pesos. Ay, ang ganda nakikita. Oh, yung view. Yung monorail. Though wala pang train na dumadaan. O, diba? At least nasa harapan natin. Ngayon, mag-wait tayo dito. Hintayin natin yung Grab kasi medyo malayo siya. But at least ang mura lang, no? 67 pesos. Ayun yung sinasabi ko sa inyong room na may view. Yan yung medyo pricey. Yung price ilalagay ko dito sa screen. Pero yung hotel room naman kasi natin, mura lang. Panoorin nyo na sa separate vlog. Ito din yung isa sa nakikita ko na hotel. Or homestay rather. Ayun yung Viet Trekking. Tas ito siya. Magkalapit lang. Ito na ang ating Grab. Alam nyo, ang lamig talaga dito ngayon. And I'm so happy. Kasi alam nyo, mahilig tayo sa malamig. Kaya tara na, let's go na sa ating resto! Nyo, ang lapit lang sa hotel natin yung mismong Sapa Station na may picture. Ilalagay ko dito sa screen yung itsura. Yun eh, yung building na doon na yun. Grabe. Yung pumapasok na hangin galing doon sa labas, napakalamig. Guys, like, again, date check, November 21, mas malamig sa Baguio ng Dihamak. Ganong level. Ayun o, di ba? Ito yung sikat, pero papakita ko sa inyo yan sa exploration vlog natin. Bali dito sa vlog na to, papakita ko lang sa inyo kung saan tayo kakain. Syempre, first, full meal talaga natin dito. Kasi kanina banh mi lang ang kinain natin. And at the same time, yung way from Hanoi going here and yung galing pa rin sa Pilipinas, ituturo ko sa inyo kung paano yung full tutorial. Ganun. Tingnan nyo. Diba? Lahat ng mga tao dito naka-puffer jacket, naka-jacket. Doon tayo, meron naman tayong baon. Later yun. I mean, tomorrow. Ito na ngayon tayo sa Paradise Restaurant and Coffee. And ang bestseller daw dito ay spring rolls, tapos yung noodles nila. Ngayon, let's go! Ayan, di ba? Paradise Restaurant. Okay, so tignan natin yung menu. Oh, ang dami. Ay, yung spring rolls nila, tignan nyo, 85,000 dong lang. May 60 nga eh. Diba? Tapos gusto ko ng rice. Nagugutom ako, hindi pa tayo kumakain ng full meal eh. Tapos ayan, diba, yung burger. Pero mamaya papakita ko sa inyo yung full na menu. Pumasok na muna tayo. Alam nyo, nakakatuwa, hindi gaanong crowded. Hindi siya crowded dito. Konti lang yung tao, pero sikat siya sa TikTok. Ngayon, tara, pumili na tayo. Unang-unang order natin spring rolls. Tapos pangalawa, kailangan natin mag-rice. Tapos try natin ang soup. O, diba? Okay na yan, tatlo na. Iisa lang naman tayo. I think ito yung dapat na orderin natin. Itong fried spring rolls of vegetables and shrimp squid. So, 85,000 dong siya.
Kasi I think yun yung bestseller. O kundi ito, fried pork and vegetable. Fried pork and vegetable na lang. Tapos umorder din tayo ng fried rice with eggs, vegetables, and mushrooms. 60,000 dong naman yun. And of course, ang pinagmamalaki ng Vietnam, order tayo ng pho. Can I have one fried rice with egg, vegetable, and mushroom? This one? Okay. And pho? Okay. And, With a chicken. Beef. Okay. And, what do you call this? What's the bestseller? Number 3, number 1. Number 3. Okay. Okay, that's all. Thank you. O, diba? Super dami na in-order natin. Pero mag-isa lang tayo. Kaya natin in-order yun kasi yun yung bestseller daw, sabi sa TikTok. And, ang pinaka-bestseller dito, pho, saka spring rolls. Though, gusto ko lang kasi talaga mag-fried rice kasi, you know, mahilig tayo sa kanin. And, tatlo lang naman siya. And, kinonvert ko na siya agad. Parang, ang katumbas na is parang 400 plus pesos lang. Isipin nyo, tatlo yun na madaming serving pero 400 lang. So if ever, kung pupunta kayo dito, yun yung piliin nyo. Pho, spring rolls, tapos kung gusto nyo ng kanin, mag-fried rice kayo. Pero may mas mura, steamed rice. Ang presyo naman nun is 25,000 dong lang. Ayan, una sa dumating sa mga in-order natin is itong pho. Beef yung in-order ko, so yung price ilalagay ko na lang dito sa screen. And tikman na natin. Kasi parang ito yung ano natin, brunch. Higit pa nga sa brunch kasi 4 p.m. na dito. Kasi nandun sa biyahe kanina. Hindi ako kumakain kasi syempre ayoko ma-CR. Ay, masarap. Masarap. Pero ang lasa niya more like peppery. Ganun. Malinamnam na peppery. Ayan, tikman na natin yung noodles. Lambot. Ang lambot. Yung beef niya okay din. Ito, dumating na din yung order natin isa. Fried rice na may mushroom egg. Take out na lang natin, hindi natin mauubos. Gusto ko lang talagang tikman kasi syempre sa mga susunod na araw, ibang restaurants na may tatry natin. Tapos ito yung bestseller na nasa TikTok, spring rolls. Ang in-order ko is yung pork and vegetable. Okay, so tikman na natin tong mismong spring rolls. Ay, ang lambot niya. Ay, sure. Kita nyo? Diba? Ano to? Pork and vegetable. Diba? Thank you. Come on. Diba? Thank you yun. Natutunan ko yun na nakaraang trip. Ang sarap nga. Tumapon pa ang sarap. Ang sarap nga ng spring rolls. Totoo, walang joke. Ngayon, kumuha tayo ng serving spoon kasi for sure di natin mauubos to. Take out natin yung di natin mauubos. Ayan, kumuha na tayong rice. At yung rice niya mukhang masarap. Okay, thank you so much. Order din tayo ng water pero hindi ko alam kung magkano pa. Mamaya papakita ko sa inyo yung bill. Ano to, pang dinner na rin natin. O, hindi na kakain. Ano natin to? Ang sarap. Ang sarap. Ang nasahan ko, mushroom, tsaka corn agad, tsaka carrots. Naubos na natin yung mismong spring rolls. Then, itong pho, may natira pa. Tapos, kalahati pa nitong rice na order natin at ngayon pa-take out na natin. Okay, tapos na tayo ngayon dito sa Paradise Restaurant. And so far, ito, yung hindi natin naubos. Pero masarap siya, don't get me wrong. So, tinake out ko lang kasi super dami kong in-order. And ang nabayaran ko yung total dito is 190,000 dong. At ngayon, wait. Napakadami mga tao dito ngayon, kanina wala. At ngayon, sasabihin ko na sa inyo sa mismong part na to, yung kabuuan na nangyari o yung experiences natin from there mismo sa Metro Manila going here sa mismong Sapa, okay? So, sa mismong check-in, walang nangyari. Super smooth. And sabi ko nga sa inyo, yung mismong Terminal 1, okay na okay yung Terminal 1 kasi 'di ba doon nga yung pinaka-favorite ko na airport. At the same time, is super konti ng tao doon. Sa immigration, ang tinanong lang sa atin kung kailan tayo babalik. Tapos, after nun, is syempre, 'di ba, nag-lounge nga tayo, ganyan. Tapos, after yung mismong lounge, is nagpunta na tayo sa mismong boarding gate. And medyo na-delay lang ng onte, pero okay lang. And after nun, nakarating na tayo dito sa mismong Hanoi Bay International Airport. Walang gaanong nangyari din doon, super smooth. Yung immigration nila okay din. And at the same time, is yung mismong
eSIM, pinurchase ko na ahead of time. So, meron na agad akong signal, ganyan. And if ever, kung hindi nyo pa po alam kung saan ako nag-purchase, yung link ilalagay ko sa ibaba. And also, feel free to use my code Paul Ivan Kluk para magkaroon kayo ng extra 5% off discount. At ngayon naman, tungkol naman dun sa mismo sinakyan naman natin na bus. Okay? From there sa mismong Hanoi, going here sa mismong Sapa. Ito ha, gusto kong sabihin sa inyo na ito pong pinili ko so far, kung ang pipiliin nyo is magsasapa na kayo diretso from there sa mismong Noybai International Airport. Ito yung pinaka-convenient. Kasi, yung mismong pinili ko, binook ko siya sa trip.com and yung binook ko is from Hanoi to Sapa and alam nyo, cabin na siya. And aside from that, is super ganda ng mismong parang cabin na ganyan, and at the same time meron siyang airport pick-up doon na mismo sa mismong airport kayo pick up and then ida-drop off kayo sa mismong hotel. So wala akong naging problema doon. Kumbaga kasi yung mga iba kasing nakikita ko, ang nangyayari is ida-drop off doon sa mismong office tapos kanya-kanyang grab papunta doon sa mismong hotel. Pero ito, included na dito lahat. Included na rin dito yung drinks, tapos included na rin dito yung mismong wet wipes, okay? So yung presyo niya is, tignan natin. Ang presyo nung nabook ko is 1,049.88 and so far mas nagustuhan ko yon kumpara doon sa nasa Klook kasi yung nasa Klook kasi 'di ba yun yung parang yung color pink na puro drawing. Gusto ko kasi minimalist. So, kaya ang binuko talaga yung mismong nasa trip.com. Wait, may namit tayong viewer kaya medyo naputol. So, ngayon itutuloy ko na ulit. So, yung sa trip.com is okay siya for me. Hindi ito sponsored. Ang nagustuhan ko sa kanya, meron nga siyang airport pick-up. And at the same time, merong hotel drop-off. Then yung pabalik ko, binuko na din sa kanila kasi nagandahan ko yung service. And ang ginawa ko is sinabi kong ganyan, may mga time na pagpipilian mo. Ito, ilalagay ko dito yung mga departure time. Ito, departure time to, yung nasa screen from Hanoi going to Sapa. Tapos ito namang next na ilalabas ko, departure time from Sapa going back to Hanoi. So, nag-book ako, ang bubuk ko sana is around 1:30 PM para masulit ko sana yung pag-check out ko dito sa mismo hotel natin. Kaya lang, ang nangyari, fully book na daw. Kasi bala ko nga sana ang ibubuk ko naman pa uwi yung sa Klook, pero nagandahan ko kasi talaga yung experience natin ngayon, super smooth niya and nagandahan ko na talaga kaya okay, sige ito na lang. Tapos mabait pa yung mismong nasa WhatsApp ng mismong parang operator ganyan. So ang pinili ko na lang is 11:30 AM kasi yun na lang yung available. Okay lang yan. So 5 hours and 10 minutes in total yung mismong trip natin kanina. And sabi dun sa mga vlogs na mga napapanood ko, 6 hours to 7 hours, pero tayo 5 hours and 10 minutes. Again, maaaring yung inyo mas matagal o maaaring mas late yung inyo, ganyan. Ay, mas maaaring mas maaga kayo o maaaring sakto lang o maaaring mas late kayo, okay? So, yun lang naman so far. And dito naman sa mismong via trekking nung nakarating na ako, papakita ko sa inyo yung hotel sa susunod is okay naman siya. May Grab dito. Doon sa mismong Grab application nila, nakalagay doon may Grab bike, pero walang Grab bike. Ang mga makikita nyo lang dito, Grab taxi, okay? And so far, ang pagpunta naman dito, wala pa nga 70 pesos yung ginastos natin, di ba? And pwede din naman palang lakarin. So ngayon, ang gagawin ko sa mga susunod na vlog, makikita nyo, ay maglalakad na ako, okay? So again, thank you guys so much. Panoorin nyo pa po ang mga susunod kong vlog dito sa Sapa. And if ever, kung meron kayong tanong, feel free to comment it down below. At kung meron kayong gustong itanong sa akin privately, feel free to DM ako sa aking Instagram account or Facebook account. Again, Ivan Digason po. So yun lang. Thanks!